Hello guys! Ayan, meron tayong kababayan na meron tayong itatanong. Kasi guys, parang habang waiting kami dito sa China. sa China, nasa China kami, connecting kami kasi to Manila. Ang gusto lang natin, yung kwento mo sa pagiging OFW, ano yung experience mo? Ako kasi actually, Ayan. hindi ako totally Okay. nakatapos ng kontrata. So, ang nangyari sa akin kasi kaya ako nag-abroad kasi meron akong anak. So, single mom ako. Nag-aaral ako ng nursing sa Pilipinas. Nursing student po ako. Kaya ako nag-abroad para sa tuition ko, then para sa mga anak ko. So, honestly, hindi ko na ikwento lahat-lahat. Yeah. Kumbaga, lang, para ma-inspire din yung mga gustong ibang bansa. Sa akin kasi, ang nangyari kasi noon, Okay. hindi ako sanay sa bahay talaga. Bali sa amo mo Sa ito. amo. Oo. Binalik ako ng amo ko sa agency. Sabi niya, parang gusto mo pang mag-aral ka muna. Then, syempre, sa gawaing bahay, nagkakasakit ako. Pero, syempre, kung ikaw talaga matyaga, kakayanin mo. Ako, kinaya ko naman. Kaso, yung amo ko ay nag-surrender sa akin. Ngayon, ito yung pinaka-experience ko, yung para sa akin, kahit hindi natapos yung finish contract ko, ang nangyari sa akin sa Riyadh, sa 1 month and 10 days ko, ang nangyari doon, so, nasa accommodation na ako. So, ako kasi hindi ako kumakain ng beans eh. Allergy ako sa beans. Then after noon, nakaya ko yon. Ang daming aral sa akin. Kasi, I want to discipline myself. Kasi nung nasa Pilipinas ako, bar dito, bar doon. Yung nangyari sa akin sa Pilipinas, kabaliktaran talaga dito sa Riyadh. Talagang ang daming aral na nangyari sa akin dito. Kagaya niyan, yung pag-aaral ko ng nursing, nakadala ko sa Riyadh. Ang dami kong nakasalamuhan na Ethiopian doon, then Kenya, Sri Lanka, Bangladesh. Sila kasi karamihan talaga hindi pinapansin ng ibang lahi. Kumbaga, in short, parang hindi kasi sila totally mag-English eh. Tapos pag nagkakasakit, napansin ko din yan. Oo. Tapos pag nagkakasakit sila, bibigyan lang ng Panadol kasi nga hindi nga sila marunong magsalita eh. Syempre ako parang sa Arabic kahit paano sa 1 month ko may nalaman naman ako. Siguro may natulungan ako doon na Kenyan, Ethiopian, tsaka isang Pilipino. Nung una, akala nila shaitan. Sinasaniban sila. Nung nalaman ko kasi syempre sa loob ng accommodation nakala kami doon. Tapos yung pagkain namin doon, beans, repolyo, naalala ko talaga. Ay, Yun, tapos parang pinatatag ko yung nila, yung loob nila kasi nga hindi sila marunong totally mag-English eh. Tapos more on Arabic, tapos yung language nila sa country nila. Yung sinasabing sa shaitan na yun pala sa over-stress mo na gusto mo umuwi sa bansa mo pero may proseso, hindi agad-agad na makakauwi ka eh kasi may process eh. Yung pag nagkakaroon ka pala ng stress tapos overthinking ka, tapos minsan wala kang naiinom na yung kumbaga syempre tayo, 'di ba may vitamins tayo. Doon kasi sa loob ng accommodation kahit nabibigay yung mga kinakain namin, yung mga pagkain na po-provide naman, syempre iba't ibang lahi kasi hindi gusto yung mga pagkain doon eh. Oo nga. Yun nangyari doon sa isang Pilipina, akala namin sinapian siya. Yun pala nagkaroon siya na may history ng epilepsy. Epilepsy tapos siguro 3 times nangyari sa kanya yon. Hanggang sa sinuri bakit gano'n nangyayari sunod-sunod, iba't ibang country, iba't ibang lahi yung yun pala, yung may mga history sila ng epilepsy. May history pala. Tapos alam mo yung pinaka-part na nag-19 days ako sa accommodation bago ako umuwi. Yes. Kasi pinabagal ko yung yung flight ko eh kasi naawa ko sa kanila, ako yung nag-handle doon, parang ako na yung nurse. Totoo yan, promise. Tapos umiyak sila yung Kenya doon, yung Ethiopia, paano na daw sila kasi wala na nag-aalaga sa kanila, hindi nila alam yung gamot doon. Bago ako umalis doon, may reminder yon. First attack, second attack, halimbawa itong Kenya, may epilepsy. Kumbaga tinutulungan naman ng agency po, dinadala naman sa ospital. Pero sila nag-aalala sila kasi walang ibang Pilipina doon na tumutulong.
at wala din silang alam sa mga first aid kit. Yes. Yun yung pinaka-memorable sa akin sa Riyadh. Pero para sa akin, alam mo yung kahit di ko natapos yung kontrata Oo, ko. pero ang ganda rin ng Kasi, naiwan mo. Yun, Yan nga, yun. may kwento. Yun, Ano? yun Ito talaga may promise. kwento. Kahit hindi ko natapos yung kontrata ko, Oo. pero ang daming blessing yung pumunta Yes, sa akin. true. Actually, kahit wala akong pera ngayon, pero pag uwi ko ng Pilipinas, may opportunity na Oo. babalik ako ulit sa Riyadh. Kasi pag may nagawa nga tayong ano, no, tapos bigla na lang din natin na may surprise si God Opo. talaga. No? Yun, sabi sa akin ng Oo. agency, magpahinga ka lang ng 2 months, babalik ka, tutulungan kita magtrabaho ng ipapasok. Real. Oo, 10 real. Wala. Wala akong Meron peso. Ayan. Wala. Wait lang guys ha. Biglang may biglang may may eksena. Okay. Eksena. Ano, magpapapalit ka? So ayan guys, ipagpapatuloy natin ang naputol na na interview. Ano yung natutunan mo sa loob ng isang buwan na kahit hindi mo natapos yung kontrata? Natutunan ko sa loob ng isang buwan, yung syempre, kailangan nating magtiyaga. Kaso kasi ang nangyari kasi sa akin, di ko lang talaga nakaya yung trabaho. Pero alam nyo yung, kahit di ko natapos yung kontrata ko, masaya ako kasi may natulungan ako sa Riyadh na ibang lahi at talaga Yes, na-appreciate ko yes. sila. Na yung pag-alis ko sa accommodation, Oo, no. umiyak Kahit yung sila. sandali lang, parang parang haba na rin no, yung yun. mga nagawa mo sa kanila, yung tulong mo sa kanila, yung, di ba, yung gano'n. Ang sarap sa Tsaka ang sarap din yun, yung pag kumbaga may taong nag-ano sa'yo na, yung gano'n. Ang sarap sa Oo. pakiramdam yung pag may sakit, Marian, Oo. tinatawag Yun yung yun Mia, may Panadol ka, yung gano'n. Ang sarap sa pakiramdam Oo. na, yung iba kasi pag nangingi ng tulong parang nakasimangot. Ako mas Oo. gusto ko yung magsasabi ka sa akin. Yun, True. Yun yung natutunan ko, tsaka tiyaga lang talaga pag OFW. Oo. Tiyaga ka So, lang. ito na lang last. Anong i-share mo rin sa mga gusto na mag-ibang bansa, magtrabaho, na yung parang ganyan lang nangyari sa'yo na wag matakot or wag mag-alala na baka mangyari ng kagaya sa'yo. Pero syempre hindi naman lahat, di ba, nangyayari? Yes, oo, yes. Oo. Masasabi ko lang talaga, kung gusto mo mag-abroad, pag-isipan mo buti ng 10 times. Yes. Sobra kasi isa doon, mangungulila ka sa pamilya mo. True. Pangalawa, syempre, pag halimbawa, lalo na sa KSA, pag kadama yung in-applyan mo, talagang hindi ka makakalabas. Talagang dapat True. makikipagsapalaran ka. Iiwan mo yung yung lahat dyan sa Pinas Oo. para lang magtrabaho dito sa Oo. KSA, you know? You know what I mean, guys? Yes, So, alam na nila yon. yun lang. Thank So, you. yun lang. So, salamat sa konti. Hindi, parang hindi na to, reels, hindi na konti. Talaga, nga eh. pero maganda rin, at least, na yun yung na-share mo, yung kwento mo nga na dito na experience mo sa pangibang bansa. Ayan. Anyway, actually, every Saturday nagpapapiding kami sa Cavite. Wow, really? Kasama namin si Unicorn, yung kaibigan ni Tony Ay, Pauli. wow, Yeah. nakakatuwa naman. Mga homeless child, pumupunta kami sa Bayampunan. Dito sa Riyadh. Saan to? Sa Yung General nag-ano Trias, kayo? Cavite. General so, Trias. meron kaming church doon, Ignite Church. Hi, Ignite Church. Ano siya? Every week ba to? Yes, Ano ba every siya? week. Saturday. Anong araw? Saturday. Saturday. Saturday and Sunday. Then may siguro kasi pauwi ako ng Pinas. May Christmas party doon. Sinasali namin mga homeless child doon, yung mga wala ng mga magulang. Kinukuha namin tapos minsan pumupunta kami sa bahay ampunan. Okay. Ang napakaano naman pala, no? Yung puso mo, di ba? Talagang inaano natin sa mga kababayan natin. So, ayun, thank you so much sa pag-share ng iyong talambuhay Okay, dito. I'm so shy. So, my God, no? Ayan. So, guys, thank you for watching. Bye-bye. I love you all. Ingat po ang lahat.